Magandang hapon na naman sa inyo mga suki namin tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako po muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya po ay itago lamang natin sa pangalang Carla. Bueno, basahin na natin ang liham ni Carla. Dear Kuya Peles, isa po ako sa mga masugid ninyong taga-subaybay sa inyong malawakang programa sa radyo. At tuwing hapon kuya ay lagi po akong nakikinig sa inyo. Dahil may mga aral din akong natututunan sa mga liham at problema pinapayuhan ninyo na pinapadala ng inyong mga suking taga-subaybay. Itago na lamang po ninyo ko kuya sa pangalang Carla, 25 taong gulang. At kaya po ako lumiham sa inyo kuya dahil gusto ko rin pong humingi ng payo. Para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa aking problema, Kuya Peles. Itay, may kasintahan na pala si Ate Carla. Ano? Meron ng kasintahan ng ate mo? Opo, Itay. Gusto sanang ipakilala sa inyo kahapon eh. Kaya lang, wala kayo dito. Sayang. Nakilala nyo sana siya. Hindi ko alam na may kasintahan na pala siya. Itay, hindi ho ba kayo nagagalit? Bakit naman ako magagalit? Nasa husdong gulang na rin ang ate mo. Ang akala ko magagalit kayo eh. Itay, kung sakali na may manligaw din sa akin, hindi rin ho ba kayo magagalit? Gaya ng sinabi ko, nasa hustong gulang ka na rin. Karapatan nyo yan dahil mga dalaga na kayo. At isa pa, pinagdaanan ko din yan nung kabataan ko rin. Ay, ang bait talaga ng itay ko. Anak, nung mawala ang inay nyo, pinangako ko sa kanya nung nabubuhay pa siya na hindi ako makikialam kung sakali na dumating na ang punto na mag-asawa na kayo. Hindi ako makikialam. Salamat naman kung ganun, itay. Alam nyo, kung saan kayo maligayang mga anak, maligaya na rin ako. Hayaan ninyo, itay. Kapag may nanligaw sa akin, kayo ang unang-unang makakaalam. Sinabi mo yan, ha? Opo, itay. Ipapakilala ko siya kaagad sa inyo. Ate Carla, sinabi ko kay Itay na may boyfriend ka na. Alam mo, kala ko magagalit siya eh. Yung pala, hindi. Bakit mo naman sinabi? Ikaw talaga. Di ba sabi mo sa akin, papakilala mo rin siya kay Itay? Oo, kaya lang wala sila nung isang araw. Kaya hindi na sila nakapaghintay. Umalis na. Hayaan mo na ate. Di naman nagagalit ang Itay. Ikaw talaga. Inunahan mo na ako. At alam mo ba ate, tinanong ko din si Itay, kung sakaling mag-boyfriend na rin ako, hindi daw siya makikialam sa akin kung sinong gusto ko. Alam mo, talagang mabait si Itay. Kaya lang, wag nating abusuhin ang kabaitan niya. Kasi ibang magalit ang mga mababait. Oo naman ate. Kaya lang, wala pa sa isip ko ang pakikipag-boyfriend na yan eh. Dahil mag-aaral muna ako. Jobert, ngayon naibigay ko na ang pagkababae ko. Sana, huwag mo akong lulukuhin ha. Pinatunayan ko lang sa'yo na mahal kita. Huwag kang magalala, Carla. Mahal din kita eh. Salamat naman kung ganon.
Kaya lang, dapat panagutan mo ako, ha? Ha? Anong ibig mong sabihin, Carla? Ibig kong sabihin, pakasalan mo na ako. Ano? Kasal? Kama? Oo, natatakot kasi ako eh. Baka malaman ni Itay na may nangyari na sa ating dalawa. Magagalit yun sa akin, syempre. Okay, sige. Magpapakasal tayo, pero bigyan mo muna ako ng panahon para makapag-ipon. Ano? Magsasama kayo na hindi pa kayo nagpapakasal? Yan po ang napag-usapan naming dalawa ni Jobert, Itay. Hindi ako papayag na magsasama na kayo na hindi pa kayo kasal. Ano na lang sasabihin ng mga tao sa pamilya natin? Itay, mahal ko po si Jobert. At isa pa, may nangyari na sa amin. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Kailanman hindi ako nakialam sa pagkakaroon mo ng boyfriend. Pero sa ganitong sitwasyon, dapat lang na makialam ako. Paano kung mabuntis ka niya? Nakakahiya, hindi pa kayo kasal ng lalaking yon. Alam niyo, Itay, may tiwala ako kay Jobert. Mahal niya ako. Nagmamahalan kaming dalawa. Alalahanin mo, maraming manloloko ngayon na mga lalaki. Hindi naman niya magagawang lokohin ako, Itay. Ang mabuti pa, iharap mo sa akin ang lalaking yan at kakausapin ko siya. Sige po, Itay. Isasama ko po siya dito para magkausap kayong dalawa. Gusto niyo daw po ako makausap, sabi ni Carla. Oo, mabuti naman at pupunta ka dito sa bahay namin, Jobert. At ang sabi sa akin ni Carla, magsasama na daw kayo na hindi pa kayo kasal. Iyan po sanang gusto ko habang nag-iipon pa ako para sa kasal naming dalawa. May gusto lamang akong itanong sa iyo. May asawa ka na ba? Ho? Kun po kasi Bakit hindi ka makasagot, Jobert? Sagutin mo ang tanong ko sa iyo. ang totoo po niyan may kinasama na ako dati pero hiwalay na po kami. Baka naman sinasabi mo lang na hiwalay na kayo pero ang totoo niyan nagsasama pa kayo. Kaya hindi mo mapakasalan ang anak ko. Totoo pong sinasabi ko sa inyo. Matagal na kaming hiwalay kaya wala na pong problema. Mahal ko po si Carla. Ay, Kaya kung papayag ko kayo, magsasama na kaming dalawa habang ako'y nag-iipon. alam mo, kung maaari lang ay ayaw kong magsasama kayo ni Carla nang hindi pa kayo naikasal. Pero dahil gusto ng anak ko, ay wala akong magagawa. Pero oras na lukuhin mo siya, magtago ka na dahil may kalalagyan ka. Kinausap kuya ng Itay si Jomar sa gusto niyang mangyari na magsasama muna kami bago kami magpakasal. Ang gusto ko rin kuya, makasal na kaming dalawa dahil hindi ko alam na baka kapag tumagal ay iiwan din ako ni Jomar. Nagdadalawang isip din ako kuya, kaya lang pumayag na si Itay na magsama kaming dalawa ni Jobert. Minsan, kuya, ay Uy, Carla! Hindi ko akalain na magkalapit pala tayo ng tinitirhan. Oo nga
Oh, kumusta ka na ngayon? Kumusta na ang buhay mo, ha? Eto, single pa rin ako hanggang ngayon. Ay, siya nga pala, Bes. Kilala ko yung kinakasama mo. Ha? Kilala mo si Jobert na kinakasama ko? Oo, alam mo ba na may asawa na yan? Alam ko na yan na may kinakasama na siya dati. Pero wala na sila ngayon. Ano? Wala na sila na sinasabi mo? Nagsasama pa rin sila hanggang ngayon. Ano? Ang sabi niya, wala na sila, matagal na. Huwag kang maniwala. Alam mo ba kung nasaan ang asawa niya? Nasa ibang bansa pa siya hanggang ngayon. Pero matagal na silang hindi nagsasama. Nako, niloloko ka lang niya, Carla. Baka nagkakamali ka lang. Hindi, Carla. Maniwala ka sa akin. Nagmamalasakit lang ako sa'yo. Hindi totoo yung sinasabi mo. Hindi yan totoo. Bahala ka. Hindi ko siya sinisiraan. Totoo ang sinasabi ko. Anong sinabi mo, ate? Nagsasama pa rin silang dalawa ng asawa niya? Oo, yun ang sinabi sa akin ni Lani na kaibigan ko. Baka naman, totoo ang sinasabi ng best friend mo, ate. Ewan ko ba, naguguluhan din ako eh. Ate, huwag kang padalos-dalos sa desisyon mo, ha? Makiramdam kang mabuti. Mahirap na. Baka totoo ang sinasabi ng kaibigan mo. Alalahanin mo na nasa bandang huli ang pagsisisi. Hayaan mo, kakausapin ko si Jobert tungkol sa sinasabi nilang nagsasama pa sila nung kasama niya. Ay dapat lang, ate. Mag-usap kayong dalawa. Sana hindi totoo ang sinasabi ng kaibigan ko. Sana. Magtapat ka nga sa akin. Ha? Ang gusto kong malaman ngayon kung ano talaga ang totoo. Teka, ano bang ibig mong sabihin, Carla? Ha? Totoo ba na wala na talaga kayo ng asawa mo, ha? Um, Totoo ba? Kung kasi ganito yan, Carla. Tama na! Ang tanong ko ang sagutin mo. Totoo ba na may ugnayan pa rin kayo ng asawa mo? At nasa ibang bansa siya, ha? Sumagot ka! Totoo, Carla. At Sinungaling ka! Sinungaling ka! Carla, magpapaliwanag ako Wala sa'yo. ka nang dapat ipaliwanag sa akin, Jobert. Umalis ka na! At ayaw ko nang makita yung pagmumukha mo! Dahil nasusuklap ako sa'yo! Nasusuklap ako sa'yo! Carla, Ipinaglaban kita sa mga magulang ko! Yun pala isa kang manloloko! Niloko mo lang ako! Niloko mo lang ako! Carla, mag-usap muna tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan pa! Umalis ka na! At huwag ka nang babalik dito! Umalis ka na! Itay, patawarin niyo po ako. Hindi ko alam na lulukuhin lang pala ako ni Jobert. Niloko niya ako, Itay. Yan naman sinasabi ko sa iyo noon pa. Hindi ka kasi nakikinig sa akin. Hindi ko alam kasi ano ba yung nayan papasila ng natin yung asawa. Alam mo, yung mga ganyan na klase ng lalaki, hindi dapat pinagkakatiwalaan. Bihira na ang matinong lalaki sa panahon ngayon. Mabuti na lang at
sinabi sa akin ng kaibigan ko. Ay, may magpasalamat ka dyan sa kaibigan mo. Dahil kung hindi dahil sa kanya, tuluyan ka ng naloko ng lalaking yon. Dahil mula ngayon, hindi na ako magpapaloko kahit sinong lalaki. Mabuti na lamang hindi ka pa nagbubuntis. Yan na nga po ito eh. Nagpapasalamat ako sa Diyos at hindi ako nabuntis. Hindi niya inayaan na tuluyan akong maloko ng isang lalaki na walang kwenta. Anong plano mo ngayon, ha, anak? Malaking aral sa akin ang nangyari ito, Itay. At sana makatagpo ako ng isang lalaki na tapat at hindi manloloko. Sa nangyaring ito, kuya, sa aking buhay, pakiramdam ko tuloy, lahat na lamang ng lalaki, manloloko. Mahirap pala, kuya, ang padalos-dalos na mag-isip. Lalo na, kuya, na alam ko na dati na may kinasama dati. Si Jobert. Pero pinagpilitan ko pa rin, kuya, na makisama sa kanya dahil pinaalam ko sa aking ama. Buong akala ko, kuya, ay hindi niya ako lulukuhin. Yun pala, patuloy pa rin ang ugnayan nila sa kanyang dating asawa. Ano po bang dapat kong gawin, kuya? Sana po mapayuhan ninyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang Carla. Alam mo, Carla, hanggat hindi mo nakakasama ng matagal yung isang lalaki, hindi lilitaw ang tunay na ugali. Kagaya niyan. Sa bagay, inamin na ni Jobert na may kinasama siya. Pero ang talagang hindi mo alam ay patuloy pa rin pala ang relasyon nila ng kanyang asawa na nasa ibang bansa pala, na kung hindi lang doon sa kaibigan mo o pinsan mo, hindi mo nalaman ang tunay na kalagayan ni Jobert. Na matagal ka na pala niyang niloloko. Siguro, mahal ka naman talaga ni Jobert, kaya lang, abay talagang hindi pwede. Na ipagpilitan mo pa rin na patuloy na makipagrelasyon sa kanya. Sa kanya, okay lang naman siguro dahil lalaki siya, pero paano kung nalaman din ng asawa niya na may karelasyon na ibang babae pagdating niya dito sa Pilipinas? Baka madimanda pa kayong dalawa ni Jobert dahil kasal yata si Jobert sa kanyang dating asawa. Balak ka lang talagang lukuhin ni Jobert. Ipagpalagay na natin na mayroon nang namamagitan sa kanila na hindi maganda, pero mali pa rin eh. Dapat hindi ka pumayag na magsama kayo ni Jobert. Ang problema naman kasi sa'yo, abay naibigay mo na yata, naisuko mo na yung bataan. Paano yan? Sa bagay, hindi ka po naman buntis. Abay, dapat ngayon pa lang magdesisyon ka na. Hindi ganyang klase lalaki yung iniiyakan. Mabuti na lamang todo suporta yung tatay mo sa'yo. Hindi ka masyadong pinagalitan. Nandyan pa rin yung tatay mo na handang umalalay sa'yo. Pero siguro, huwag ka nang makipagkita kay Jobert. Putulin nyo na ang relasyon ninyong dalawa. Hindi pa naman huli ang lahat. Lahat naman tayo nagkakamali. Walang perpektong tao dito sa mundo. Kagaya lang nangyari sa'yo.
Ipagpalagay mo lang isang bangungot ang nangyari kung masamang panaginip ang nangyari sa'yo. Tuluyan mo ng baguhin ang buhay mo. Kalimutan mo na yung Jobert na yan na manloloko. At mag-focus ka muna kung anong dapat mong gawin. Lumayo ka muna, magtrabaho ka sa ibang lugar o kaya pumunta ka ng Manila kung yun ang nararapat. Basta yung importante, mayroon ka ng karanasan, huwag mo lang hayaan na maulit pang muli ang nangyari sa iyo ganito. Sana sa mga kababayan magsilbing aral sa inyo na kung hindi niyo masyadong kilala yung lalaki, abay, huwag niyong basta-basta isusuko yung bataan nang sa ganun wala kayong pagsisihan sa bandang huli. Gaya ng nangyari itong kay Carla. Nasa bandang huli lagi ang pagsisisi. Bueno, yan na lamang muna sigurong masasabi ko sa iyo, Carla, at naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.